Talaga namang hindi humihinto ang bansang China sa paggawa, pag-unlad at pagbabago, lalo na sa pagdating sa larangan ng teknolohiya. Dahil kamakailan lamang naiulat sa buong mundo na gumagawa sila ng artipisyal na araw na 10 beses pa na mas mainit kesa sa totoong araw. It's time, Solid Archers! Welcome to Archlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Bago pa man ang lahat, alam naman natin na nabubuhay ang mundo dahil sa enerhiya, mula sa maliit na organismo, sa mga halaman at sa mga hayop, hanggang sa ating mga tao at maging ang mga bagay na di nabubuhay tulad ng ilaw, mga gadget at mga sasakyan. Ang lahat ng nabanggit ay nakadepende sa kahalagahan ng enerhiya. Marami tayong pinagkukunan o ginagawa para makalikom ng enerhiya sa pamamagitan ng pagsunog ng fossil fuels, paggamit ng solar panels at iba pa. Pero sa mga nabanggit, ito'y mabisa man pero sa katagalan, ang pagsunog ng fossil fuels ay nakakasama rin. At kung aasa lamang tayo sa solar panels, wala tayong sapat na baterya upang mag-imbak ng enerhiya mula sa araw upang matustusan ang umuulad at lumulubong lahi ng tao. Laki nga naman ng pasasalamat natin na nandyan ang araw para bigyan tayo ng walang hanggang supply ng enerhiya. Ngayon, paano sumisikat ang araw? Sinasabing dahil sa proseso ng thermonuclear fusion, nagkakaroon ng araw ng sobrang taas na temperatura at mataas na level ng presyon. At dahil diyan, naggaganap ang nuclear fusion kung saan nagbabanggaan ang dalawang hydrogen atoms na magbubunga sa iisang helium nuclei. At dahil sa union ng mga tinatawag nating protons, nababawasan ito ng mass o amount of matter at ang sobra ay ibinubuga ng araw na nagre-resulta sa life-giving heat at light dito sa ating mundo. Kaya dito sa proyektong ito, nais maintindihan ng mga eksperto paano gumawa at ipanatili ang kinakailangang mga kondisyon para maisagawa ang fusion reaction dito sa ating mundo katulad na ginagawa ng araw. Dahil sa pamamagitan ng nuclear fusion, maililikha ang labis-labis na enerhiya nang hindi rin doble ang naidudulot na kapahamakan sa ating mundo. Kaya dito makabuluhan ang makinang Experimental Advanced Superconducting Tokamak o mas kilala bilang Artificial Sun na pinapaandar doon sa Institute of Plasma Physics of the Chinese Academy of Sciences sa Hefei City, Anhui Province sa China. Ang EASE ay gumagamit ng magnetic confinement sa loob ng maladonat na katawan nito. Ibig sabihin, kapag magnetic confinement, ito ay gumagamit ng electromagnets para maikulong ang mga kinakailangang material sa loob ng makina para maisagawa ang nuclear fusion. Para lubos pa nating maintindihan ito, kaya ito tinatawag na superconducting ay dahil gumagamit ito ng superconducting magnet at ito ay napakalamig. Ang temperatura nito ay umaabot sa negative 269 degrees Celsius o halos lampas kalahati sa lamig ng isang liquid hydrogen na umaabot sa negative 400 degrees Celsius ang temperatura. Para sa ating kaalaman, Solid Archers, ang liquid hydrogen nga pala ang coldest known substance to man. So dahil nga ito'y superconducting, ibig sabihin kayang-kaya ng mga copper wires sa makina na makipagsabayan sa mataas na temperaturang ibinubuga ng makina nang hindi nasisira o nag-overheat. Kamakailan lamang naibalita sa buong mundo ang EASE dahil nakamit nito ang world record after sustaining a nuclear reaction at 216 million degree Fahrenheit o 120 million degrees Celsius for 101 seconds. Sumunod naman, sa loob ng 20 segundo, it achieved a peak temperature of 288 million degree Fahrenheit o 160 million degrees Celsius. At tulad nga ng sabi natin kanina, 10 beses na mas mainit pa ito kesa sa araw na nasa 27 million lamang ang init ng sun's core. Pero sa kasalukuyan, sa kabila ng malaking tagumpay na nakamit ng EASE, malayo pa sa katotohanan ang mga ganap dahil kinakailangan ng mas marami pang enerhiya. Aabutin pa ng maraming taon bago pa man ito maibibenta sa merkado at mabibili ng mga pangkaraniwang mamamayan.
Pero kung sakaling magtagumpay ang makinang EVs, malaki ang may tutulong nito sa atin dahil ang gagamitin naman sa fusion reactors ay tubig dagat. Dahil mayroong hydrogen ang tubig dagat, tiyak na hindi tayo magkukulang ng kinakailangang tubig dagat dahil ang mundo ay 71% water. Pero teka lang, hindi ko ano-anong hydrogen Ang tanging gagamitin lamang ay tinatawag nating deuterium o tritium. Di ba may video tayo about dito na sagana sa bansa natin? Pero dahil bihira at mahal ang hydrogen atom na tritium, maaaring ipalit ang tinatawag nating helium-3 na matatagpuan sa buwan. Kumbinsido ka ba, Solid Archer, na mas mainam na gamitin ang mga fusion reactors bilang source of energy? As a matter of fact, ito ay mas ligtas pa kaysa sa ibang uri ng power plants. At sa mga haka-hakang ito ay pinalipad at papalit daw sa sarili nating araw, ito ay mali at kasinungalingan. Dahil nasa loob lamang ito ng isang research facility. Hindi biro ang paggawa nito dahil sinusugal ng mga eksperto ang pondong nagkakahalaga sa higit kumulang $1 trillion lang naman. At maliban sa artipisyal na araw, nagbabalak rin umano ang bansang China na gumawa ng artipisyal na buwan. Ang tindi ng China, ano po? Ano sa tingin nyo, Solid Archers? I-comment nyo lamang sa ibaba.